magandang araw. Tara, samahan mo ako sa isang kakaibang kwento ng swerte, sumpa, at sakripisyo. Isang pamilya ang naharap sa misteryosong duwende na nagbigay ng biyaya. Pero may kapalit. Manood hanggang dulo at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang nakakatakot na kwento. Kabanata 1, ang butas sa likod ng kusina. Sa isang maliit na baryo sa probinsya, naninirahan ang pamilyang Santos sa isang lumang bahay na minana pa ng kanilang mga ninuno. Hindi na ito bago sa kanila, ngunit matagal na rin itong kanilang tirahan, kahit pa medyo sira-sira na ang mga dingding at may mga lugar na bahagyang nabubulok. Si Aling Sonia ang ina ng pamilya. Isang mapagmahal na babae na araw-araw ay nagsisikap para sa kanilang ikabubuhay. May asawa siyang si Mang Ramon at 3 anak na nag-aaral. Kahit mahirap, puno ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Isang hapon, habang abala si Sonia sa pagluluto ng hapunan, napansin niya ang isang maliit na butas sa likod ng kusina. Hindi ito malaki, tinatayang kasing laki lang ng palad ng isang bata, at medyo natatakpan ng lumang kahoy. Parang hindi ito bahagi ng disenyo ng bahay, tila nagkaroon lang ito ng daan sa pagitan ng pader at ng lupa. Anong ginagawa mo dyan? Tawag ni Sonia sa bunsong anak na si Nika, na lumapit at nakatitig sa butas. Ngunit bago pa man makasagot si Nika, may bumulong na tinig mula sa kabilang dulo ng kusina. Huwag niyo yang gagalawin, wika ng matandang lola na nakaupo malapit, mahigpit ang tingin. May bantay dyan. Ang duwende na yan ang nagbabantay ng inyong swerte. Napatingin si Sonia sa lola, medyo naguluhan. Duwende? Sa likod ng kusina. Totoo ba yon, inay? Uminit ang hangin na tila sumang-ayon sa sinabi ng lola. Anak, huwag niyong gagalawin ang butas na yan. Bawat pamilya na may duwende, pinagpapalayan kapag iginagalang. Pero kapag nilalait, dumarating ang kapahamakan. Mula noon, naging tahimik ang bahay. Hindi na tinanong pa ni Sonia ang tungkol sa duwende, ngunit minsan ay naririnig niya ang mga mahinhing tawa na galing sa likod ng kusina tuwing hating gabi. Habang papalapit ang gabi, pinaghahandaan ni Sonia ang hapunan. Pinagmamasdan niya ang maliit na butas, iniisip ang mga salita ng lola. Sa kabila ng pagod at hirap sa buhay, may kakaibang pag-asa siyang nararamdaman, parang may bantay silang lihim na tumutulong. Nang gabing iyon, habang tulog na ang lahat, napansin ni Nika na may mahinang liwanag na nagmumula sa butas. Ang liwanag ay kumikislap-kislap, tila sinasabing may lihim na naghihintay na madiskobre. Hindi niya masabi kung takot siya o kaya'y tuwa. Ngunit may isang bagay siyang sigurado, ang maliit na butas sa likod ng kusina ay simula ng isang kakaibang kwento. Isang kwento ng swerte, sumpa, at mga lihim na kailangang alamin. Kabanata 2, Munting Alay. Kinabukasan ng gabing napansin ni Nika ang kumikislap na liwanag sa likod ng kusina, nagising si Aling Sonia ng maaga. Sa isip niya, hindi niya maaaring baliwalain ang babala ng matandang lola. Kaya't bago magsimula ang araw, nagdesisyon siyang maghanda ng munting alay. Mula sa kanilang maliit na kusina, kumuha si Sonia ng isang mangkok na may bigas, asukal, at kaunting gatas, mga simpleng pagkain na alam niyang paborito ng mga nilalang sa alamat. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa sahig, eksaktong sa harap ng maliit na butas sa likod ng kusina, parang nag-aanyaya ng isang di nakikitang bisita. Para sa iyo ito, bulong ni Sonia habang inilalagay ang pagkain. Salamat sa mga biyaya. Sana'y patuloy mo kaming pagpalain at pangalagaan ang aming tahanan. Ilang sandali lamang ang lumipas bago niya maramdaman ang kakaibang lamig na dumaan sa kanyang likod, parang may huminga ng malapit sa kanya. Ngunit wala siyang nakita, tanging ang tahimik na kusina at ang maliit na butas na tila nag-aanyaya. Nagbalik si Sonia sa ibang bahagi ng bahay, abala sa paghahanda ng almusal para sa buong pamilya. Hindi niya naisip na ang munting alay na iyon ang simula ng pagbabago. Kinabukasan, pagising pa lang ni Mang Ramon, may dalang ngiti sa mukha. Sonia, nanalo ako, sabi niya habang hawak ang resibo ng jueteng. Hindi ito malaking halaga, ngunit sapat na upang makatulong sa kanilang gastusin. Hindi nagtagal, sa barangay ay may ipinamigay na libreng bigas para sa mga pamilyang nangangailangan. Sa kabila ng hirap, nakatanggap ang pamilya ng limpak-limpak na bigas na walang hinihinging kapalit. At sa eskwelahan naman, nakatanggap si Nika ng scholarship na makatutulong upang hindi na mabigatan sa matrikula at mga gamit. Habang pinagmamasdan ni Sonia ang mga biyayang ito, hindi niya maiwasang maiyak. Ang mga maliliit na himala ay dumarating ng sunod-sunod, parang tinutupad ang mga pangako ng duwende.
Ngunit sa kabila ng saya, may kakaibang tensyon sa paligid, mga anino sa sulok ng bahay, at ang hindi mapawi-pawing pakiramdam na may mga matang nagmamasid mula sa butas sa likod ng kusina. Hindi pa nila alam, ang bawat biyaya ay may katumbas na utang na hindi basta-basta mababayaran. Kabanata 3, Lihim ng Duwende. Isang gabi, matapos matulog na ang buong pamilya, hindi pa rin makatulog si Nika. Ang isip niya ay puno ng mga tanong tungkol sa maliit na butas sa likod ng kusina at sa mga biyayang natatanggap nila nitong mga nakaraang araw. Hindi mapigil ang kanyang kuryosidad kaya't dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Tahimik niyang nilakad ang madilim na pasilyo papunta sa kusina. Hanggang sa makarating siya sa likod kung saan naroon ang maliit na butas. Sa kabila ng kadiliman, may isang liwanag na kumikislap mula rito, maliwanag ngunit malambing, parang nag-aanyaya. Napailing siya nang may maramdaman siyang kakaibang hangin na humaplos sa kanyang pisngi. Biglang sumilip mula sa butas ang isang maliit na nilalang, kulubot ang balat, suot ang pulang sombrero, at mga matang pula na parang naglalagablab sa dilim. Hindi kita sasaktan, mahinang boses ng duwende, halos bulong ngunit malinaw na narinig ni Nika. Ako ang bantay ng butas na ito. Napaurong si Nika, ngunit naipit siya ng kuryosidad. Sino ka? At bakit ka nandito? Ngumiti ang duwende na mistulang may dalang lihim. Ako'y duwende, bata. Ang tagapagbigay ng swerte sa pamilyang ito. Ngunit may patakaran tayo. Tumayo siya ng tuwid sa loob ng maliit na butas, naglakad paunti-unti palabas at nilingon si Nika. Hanggat may alay kayong iniiwan sa akin, patuloy ang biyaya sa inyong tahanan. Ngunit sa kanyang mga mata, may babalaring sinabing, huwag mo akong pagtaksilan. Hindi maintindihan ni Nika ang ibig sabihin nito, ngunit naramdaman niyang seryoso ang duwende. Sa loob ng kanyang puso, naisip niyang dapat niyang ipagbigay alam ito sa kanyang mga magulang. Bakit ako ang pinili niyo? Tanong ni Nika na may halong takot at paghanga. Tulad mo, bata, may puso kang dalisay. Kaya't nakikita ko ang halaga mo, sagot ng duwende habang unti-unting nawawala sa liwanag. Pagkalipas ng ilang sandali, nanatiling nakatitig si Nika sa butas, hanggang sa tuluyan itong naging dilim. Ngunit ang mga salita ng duwende ay nanatili sa kanyang isipan, parang sumpa na dapat niyang alalahanin. Nang bumalik siya sa kwarto, napailing siya sa bigat ng mga pangyayari. Ang munting nilalang na ito, na nagbibigay ng swerte, ay may madilim na lihim na dala, isang lihim na maaaring magdala ng biyaya o sumpa. Kabanata 4, Swerte at Luwalhati. Paglipas ng mga araw, ramdam na ramdam ng pamilya ni Aling Sonia ang pagbabago. Ang dating payak at matandang bahay ay unti-unting naging mas komportable. Nakabili sila ng bagong refrigerator na may maraming pagkain, isang lumang TV na pinagtaguan sa tindahan ng ilang buwan, at mga simpleng gamit na noon ay pangarap lamang. Ang bawat araw ay puno ng tawanan, lalo na si Mang Ramon na tuwang-tuwa dahil ang mga swerte ay tila dumadagsa ng sunod-sunod. Si Nika, na dati payat at mahina, ay unti-unting tumaba, nagpapakita ng magandang kalusugan. Parang ipinagpala tayo, ma, wika ni Mang Ramon habang nagpapahinga sa sala. Hindi ko akalaing ganito na pala ang buhay natin. Ngunit sa likod ng mga ngiti at saya, may mga bagay na hindi nila mapaliwanag. Sa likod ng kusina, unti-unting lumalaki ang maliit na butas. Parang may puwersang bumubukas ng isang lagusan, isang daigdig na iba sa kanilang alam. Minsan, habang naglalabas si Sonia, naramdaman niyang may malamig na hangin na bumabalot sa kanyang leeg, na parang may mga matang nakamasid mula sa dilim. Hindi siya nagbigay pansin, iniisip na siguro'y gising ang kanyang imahinasyon. Ngunit si Nika, ang bunsong anak, ay nagiging kakaiba. Tuwing gabi, hindi siya mapakali. Madalas siyang naglalakad sa loob ng bahay, umiikot-ikot sa kusina, at minsang narinig ng mga magulang ang kanyang mga bulong sa dilim. Isang gabi, nakita siya ni Sonia na nakatayo sa harap ng maliit na butas, nakatingin ng matagal, parang nakikipag-usap sa isang hindi nakikitang nilalang. Nika, anak, ano yan? Tanong ni Sonia ng mahinahon. Hindi sumagot si Nika. Tumingin lamang siya ng malalim, may halong takot at hiwaga sa kanyang mga mata. Mula noon, mas naging malikot si Nika tuwing gabi. Parang may tinatago siyang lihim na hindi maipaliwanag. Natatakot si Sonia na baka may masamang nangyayari, pero nahihirapan siyang ipaliwanag ito sa sarili. Habang patuloy na lumalaki ang butas, unti-unting naramdaman ng pamilya na hindi na nila ganap na kontrolado ang mga nangyayari sa kanilang tahanan.
Ang biyaya ay tila may dalang panibagong hamon, isang hamon na sisimulan ng munting duwende sa likod ng kusina. Kabanata 5, Bawal itigil. Isang gabi, pagod na pagod si Sonia sa dami ng gawaing bahay. Dati, nakakaramdam siya ng pagod, pero ngayon ay may bagong alalahanin, ang maliit na butas sa likod ng kusina at ang duwende na kanilang tinutulungan. Habang naghahanda siya ng simpleng hapunan, napansin niyang nakakalimutan niyang mag-iwan ng pagkain sa butas. Sige lang, bukas na lang ulit, sabi niya sa sarili, iniisip na baka naman pwedeng magpahinga sila kahit isang gabi. Kinabukasan, nadulas si Mang Ramon sa hagdan ng bahay. Ang dati mabilis at matibay na katawan niya ay nagdulot ng malubhang bali sa kanyang paa. Halos hindi makagalaw, kaya halos lahat ng gawain ay naipasa kay Sonia. Hindi nagtagal, muntik pang masunog ang kusina. Isang maliit na apoy ang nagsimula sa tabi ng kalan, pero dahil mabilis na nakapagresponde si Sonia, hindi ito lumaki. Ngunit ramdam na ramdam nila ang kakaibang galit sa paligid. Sa mga pader ng kusina, may mga gasgas na lumilitaw na parang mga kuko ang gumapang doon. Sa bawat pagdilim ng gabi, lalo na tuwing alas 12, may naririnig silang nakakatuwang pagtawa, malakas, parang halakhap ng bata na puno ng malisyosong saya. Bakit kaya ganito? Tanong ni Sonia habang nililinis ang gasgas na yon. Napasulyap siya sa butas sa likod ng kusina. Parang may malamig na hangin na sumalubong sa kanya at bigla siyang natahimik. Ramdam niya, hindi biro ang babala ng matandang lola, ang duwende ay hindi basta-basta mapapahamak. Mukhang di na pwedeng patigilin ang pag-aalay, bulong ni Sonia sa sarili. Kahit gaano man ito kahirap, kailangan naming sundin. Ngunit habang lumalala ang galit ng duwende, unti-unti silang napapasok sa isang mundong hindi nila maintindihan, isang mundo kung saan ang mga biyaya ay may mataas na kapalit. Kabanata 6, Dugo sa Sahig. Isang gabi, habang tahimik ang buong barangay, may kumalat na balita na may batang nawawala sa kabilang bahay. Si Carlo, ang paanay ng kapitbahay, ay biglang nawala ng walang paalam. Nagkalat ang mga tao sa paligid, naghahanap, ngunit walang bakas ang bata. Si Nika, na palaging naglalaro sa kusina, ay biglang napansin na parang may kakaibang nangyayari. Habang nililinis ni Ate Liza ang mga gamit sa kusina, napatingin siya sa maliit na butas sa likod ng pader. Hindi niya ito napansin dati, pero ngayon, para bang may dumungaw na itim na kamay mula sa loob. Mabilis niyang tinawag si Nika at sinabihan, "Tingnan mo, ate, may humihila sa butas." Nagulat si Nika nang makita ang maitim na kamay na dahan-dahang humihila mula sa loob ng butas papasok sa kanilang kusina. Para bang may gustong hilahin palabas, isang anino ng kadiliman na hindi maipaliwanag. Kinabukasan, nagising silang lahat sa mabahong amoy ng dugo. Nang tumingin si Sonia sa sahig, nakita niya ang mga pulang bakas na tila may dumaloy na dugo. Unti-unting kumalat ito mula sa likod ng kusina, na parang ang dugo ay nagmumula sa butas na yon. Anong nangyayari sa atin? Umiiyak si Nika habang humahawak sa kamay ng kanyang ina. Ang kapitbahay nila ay nag-aalala. Baka si Carlo yon, sabi ni Mang Tomas, ang matandang kapitbahay. Marahil ay kinuha na siya ng sumpa. Hindi alam ng pamilya ni Sonia kung paano ititigil ang sumpa na unti-unting sumasakal sa kanilang buhay. Ang mga biyaya ay unti-unting nagiging sumpa, at ang duwende na dati nagbibigay ng swerte ay nagiging isang madilim na nilalang na humihingi ng sakripisyo. Sa gabi, habang tahimik na naglalakad si Nika sa kusina, narinig niya ang mga bulong mula sa butas, ang buhay ay kapalit ng biyaya. Hindi mo ako maaaring lokohin. Lumalim ang takot sa puso ng buong pamilya. Sa bawat patak ng dugo sa sahig, lumalapit ang panganib, at ang kanilang pagkakaibigan ay nasusubok sa pinakamadilim na paraan. Kabanata 7, Alay na Tao. Habang naghahanda ng hapunan, napagpasyahan ni Sonia na kausapin ang matandang lola tungkol sa mga kakaibang nangyayari. Umupo silang lahat sa sala, si Sonia, ang kanyang asawa, si Nika, at ang matandang lola, si Aling Teresa. Lola, ano ba talaga yung duwende na yan? Bakit parang lumalala na ang nangyayari? Tanong ni Sonia, may halong takot at pag-aalala. Huminga ng malalim si Aling Teresa at nagsimulang ikwento ang isang matandang alamat mula sa kanilang pamilya. Noong bata pa ako, ganito na rin ang nangyari sa amin. May duwende na nakatira sa butas sa likod ng kusina. Siya ang nagbabantay ng aming tahanan, pero may kondisyon, hindi pwedeng pagtaksilan o pababayaan. Nagpatuloy siya, sa simula, nagbibigay siya ng biyaya, pagkain, swerte, kaligtasan. Pero sa huli, may hinihingi siyang kapalit.
Yung pinakamahal mong pag-ari. Noon, isang bata ang nawala sa amin. Hindi na namin nakita pa. Napatingin si Sonia kay Nika, na tahimik lang at nakatitig sa sahig. Ang puso ni Sonia ay tila nilulunok ng takot. Ngayon, malungkot na sabi ni Aling Teresa, ang duwende ay humihingi ng mas malalim na sakripisyo. Hindi na sapat ang pagkain o maliit na alay. Kailangan niyang magkaroon ng buhay na alay. Hindi makapaniwala si Sonia. Hindi pwede yan. Hindi ko ipagkakaloob ang anak ko. Ngunit ang duwende sa mga huling gabi ay naging mas malupit. Lumalakas ang mga galit na tunog sa bahay, mga gasgas sa pader, malalakas na pagtawa tuwing alas 12 ng gabi, at mga aninong naglalakad sa paligid. Isang gabi, habang nag-iisa si Nika sa kusina, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan, kasabay ng isang malakas na halakhak. Lumabas mula sa butas ang maliit na anino ng duwende, at sinabi nito sa mahinang boses, "Siya ang huling alay mo, Sonia. Siya ang susi sa kalayaan." Naramdaman ni Sonia ang malamig na pawis sa kanyang noo. Alam niyang darating ang panahon na kailangan niyang harapin ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay, ang ibigay ang kanyang pinakamamahal na anak para sa kaligtasan ng lahat. Sa loob ng kanyang puso, nag-alab ang isang panalangin, sana'y magkaroon pa siya ng paraan upang iligtas si Nika mula sa madilim na kapalaran na naghihintay. Kabanata 8, Pagtakas at Pagwawaldas. Agad na naisip ni Sonia na kailangang takasan ang sumpa. Hindi na niya kayang harapin pa ang patuloy na paghihiganti ng duwende. Isang gabi, tinipon niya si Nika, mabilis na pinakain ng kaunting baon, at nagpaalam sa kanyang asawa. "Alam kong mapanganib ito, pero kailangan nating lumayo, sa Maynila, saan man tayo makatakas," sabi ni Sonia, pilit na tinatago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi naging madali ang pagtakas. Sa dilim ng gabi, nilisan nila ang bahay na puno ng alaala, dala ang takot at pag-asa. Pero hindi nagtagal, unti-unting nagpakita ang madilim na anino sa kanilang mga buhay. Sa Maynila, kahit saan sila lumipat, hindi nawawala ang pakiramdam na sinusundan sila. Sa bawat kwarto na kanilang tinutuluyan, naririnig nila ang mga kakaibang tunog, maliliit na kaluskos sa sulok, mga tinikling ng mga insekto, at malamig na hangin na tila sumusubaybay sa kanila. Nagsimula silang mawalan ng pera. Ang maliit na ipon na dala nila ay nauubos sa mga gastusin dahil sa biglaang pagkakasakit ng pamilya. Si Sonia ay nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib, habang si Nika naman ay madalas umiyak sa gabi, sinasabi ang mga salitang hindi maintindihan. Bukod dito, may mga insekto na parang lumalapit sa kanila sa gabi, maliit, itim, may matalim na mga pakpak, at tila nagdudulot ng pangamba. Isang gabi, napansin ni Sonia na may mga gasgas sa mga dingding ng kanilang bagong tinitirhan, katulad ng mga marka na dati nilang nakikita sa lumang bahay. Nararamdaman nilang unti-unting nilalason sila ng sumpa, na parang may puwersa na hindi nila makalaban. Sa kabila ng kanilang pagtakas, walang katahimikan. Ang anino ng duwende ay sumusunod at hindi sila bibitaw. "Anong gagawin natin, anak?" Bulong ni Sonia kay Nika habang magkahawak kamay sa isang madilim na silid. Walang sagot si Nika, kundi ang malamig na titig sa bintana, kung saan nagmumukhang may anino ang mga dahon ng puno. Sa kanilang puso, alam nilang ang laban ay hindi pa tapos, ang duwende ay nagdudulot pa rin ng takot, at hinihintay ang tamang panahon upang muling humingi ng kanyang kapalit. Kabanata 9, Harapan sa Dilim. Matapos ang maraming buwan ng takot, pagtakas, at paghihirap sa Maynila, dumating ang sandali kung kailan nagpasya si Sonia na harapin ang sumpa ng harapan. Hindi na niya kayang isakripisyo pa ang kanyang anak. Alam niyang ang tanging paraan para matapos ito ay ang pagbibigay ng sarili niyang buhay bilang alay. Nagbalik siya sa lumang bahay sa probinsya, ang bahay na puno ng alaala, takot, at lihim. Ang gabi madilim at tahimik, tanging ang huni ng kuliglig ang bumabalot sa paligid. Nilakad niya ang palikuran patungo sa kusina, dala ang isang maliit na basket ng pagkain bilang huling handog, ngunit higit sa lahat, dala niya ang puso at isip na handang isuko ang lahat para sa kalayaan ng kanyang pamilya. Pagdating niya sa kusina, napansin niyang nagbago ang itsura nito. Ang butas sa pader, na dati maliit lamang, ay lumawak, at tila may mga itim na ugat na bumabalot sa paligid, kumakapit sa sahig at kisam. Parang buhay ang mga ugat na yon, kumikilos, naghahanap, naghihiganti. Biglang sumulpot mula sa kadiliman ang duwende. Maliit, kulubot, nakasuot ng pulang sombrero, at may mapulang mga mata na kumikislap sa dilim. Nakangisi ito ng malasumpa, tila nalulugod sa pagbabalik ni Sonia.
Bumalik ka na, Sonia, sabi nito na may nakakatakot na tinig. Handa ka na ba para sa alay mo? Hindi natakot si Sonia, bagkus ay nilapitan niya ito ng buong tapang. Hindi ko hahayaang mawala pa ang aking anak. Ako na ang iyong alay. Tumango ang duwende, tila nasisiyahan sa sagot. Isang buhay, isang kalayaan, ang bungad nito. Nag-usat sila ng masinsinan sa dilim ng kusina. Pinayagan ng duwende na humingi si Sonia ng huling hiling bago ang kanyang kapalaran. Sa huli, pumayag ito sa isang kasunduan, ang buhay ni Sonia ang magiging kapalit para sa kalayaan ni Mika at ng buong pamilya. Pumayag si Sonia ng buong puso. Nararamdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang balat, parang kumakapit ang mga ugat sa kanyang mga paa at kamay. Unti-unting lumalim ang dilim sa kusina at naramdaman niyang nilalamon siya ng kadiliman. Ngunit bago tuluyang mawala, huling narinig ni Sonia ang bulong ng duwende, huwag kalimutan ang alay. Ako'y laging nagbabantay. Makalipas ang ilang sandali, tahimik ang kusina. Ang itim na ugat ay nawala at ang butas sa pader ay nanatiling sarado. Naging malaya ang pamilya, ngunit may isang lihim na nanatili, ang sakripisyo ni Sonia, na siyang tunay na alay ng duwende. Kabanata 10, tahimik ang kusina. Isang taon na ang lumipas mula nang nagbitiw si Sonia ng kanyang buhay bilang alay para sa kalayaan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, muling bumalik ang kapayapaan at kasiyahan sa kanilang tahanan. Si Mika, ang bunsong anak, ay lumaki ng malusog at masaya. Hindi na siya nakararamdam ng takot tuwing gabi, at ang dating misteryosong butas sa kusina ay ganap nang nawala, parang hindi kailanman nagkaroon ng sumpa sa kanilang bahay. Sa araw-araw, nararamdaman ng buong pamilya ang biyaya ng bagong simula. Nakabili sila ng bagong lutuan, isang malaking telebisyon, at masarap na pagkain sa kanilang hapagkainan. Nagkaroon din ng masayang pagtitipon-tipon ang kanilang mga kapitbahay, dahil sa mabuting reputasyon na unti-unting nabuo sa barangay. Isang gabi, habang naghahanda si Mika ng pagkain sa kusina, napatingin siya sa bagong lutuan. Hindi niya maipaliwanag pero may kakaibang pakiramdam siyang sumalubong sa kanya, para bang may nagmamasid sa kanya, ngunit hindi ito nakakatakot. Narinig niya ang pamilyar na bulong, malambing at mapag-aruga, mula sa hangin. Ako'y laging nagbabantay para sa iyo at sa iyong pamilya. Ngumiti si Mika, alam niyang ang duwende, na minsang naging kanilang takot, ay ngayon naging bahagi na ng kanilang buhay, isang lihim na tagapagbantay na nagbigay daan sa kanilang kalayaan at masayang bukas. Sa bahay na dati puno ng kadiliman, ngayon ay nagmumula ang liwanag ng pag-asa at pagmamahalan. Si Sonia, bagamat wala na sa mundo, ay nananatiling buhay sa puso ng kanyang pamilya, isang alaalang magpapatibay sa kanila sa bawat pagsubok. At sa huli, tahimik ang kusina, isang tahimik na paalala na ang tunay na swerte ay nagmumula sa pagmamahal, sakripisyo, at pagtitiwala sa isa't isa. Epilogo, bagong bukas. Makalipas ang ilang buwan mula nang magwakas ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang bahay, si Mika ay nag-aral ng mabuti at patuloy na pinagyayaman ang kanyang pangarap. Hindi na siya natatakot sa dilim o sa mga anino ng nakaraan. Sa halip, tinanggap niya ang aral na bawat pagsubok ay may dalang lakas at pag-asa. Si Sonia naman, kahit na wala na sa piling nila, ay naging inspirasyon ng buong pamilya. Ang sakripisyong ginawa niya ay nagbukas ng bagong daan para sa masayang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa bawat hapunan, sa bawat pagtawa ng kanilang pamilya, nararamdaman nila ang presensya ni Sonia, hindi bilang isang multo na dapat katakutan, kundi bilang isang gabay na nagbabantay sa kanila mula sa langit. Ang kanilang bahay, na minsang naging sentro ng takot at hiwaga, ay ngayon ay tahanan ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtulungan, nagbigay ng suporta, at sama-samang nagdiwang sa mga simpleng biyaya ng buhay. At si Mika, na minsang naging takot ng duwende, ay ngayon nagiging isang mabuting tagapag-alaga ng kanilang pamilya, matatag, matapang, at puno ng pag-asa. Ang butas sa kusina, na noon ay bukas na daan sa kakaibang mundo, ay tuluyang nawala. Ngunit ang mga aral at alaala ay nanatili, paalala na sa likod ng dilim, palaging may liwanag na naghihintay. At sa tuwing maririnig ang malamlam na bulong sa hangin, alam ng pamilya na ang tunay na kapangyarihan ay nasa puso ng bawat isa. Salamat sa panonood. Kung gusto mo pa ng mga kwentong puno ng hiwaga at kilabot, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Abangan ang susunod nating kwento na siguradong magpapakilabot sa iyo. Kita-kits sa susunod.